Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ngayong oras na ito ay ilaan natin ang ating puso at isipan sa ating Panginoon at ibigay natin ang buong pusong pagpupuri sa Kanya na tunay na ang Panginoon lang ang ating kalakasan at patuloy na magpasalamat at magpuri sa Kanya. Sabi nga sa Kanyang salita sa Psalms 135 verses 5 to 7. For I know that the Lord is great and that our Lord is above all gods. Whatever the Lord pleases He does, in heaven and on earth, in the seas and all deeps. He it is who makes the clouds rise at the end of the earth, who makes lightning for the rain, and brings forth the wind from His storehouses. O dakilang Diyos, tunay nga po Panginoon na Ikaw lang nagbibigay ng lakas sa amin. Tunay nga po na wala kaming magagawa kung kami wala sa iyo, Panginoon. Kaya't kami ay patuloy na nagpapasalamat sa kabutihan at pagmamahal mo sa amin. Patuloy mong pakialaman ang buhay namin na sa bawat desisyon na aming gagawin ay lagi namin itong idudulog sa iyo at gawin namin ang mga bagay na naaayon lamang sa nais mo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, tanging ikaw lang ang aming pupurihin. Panginoon, sa kabila ng sitwasyon na meron kami ngayon, alisin ninyo ang mga maaaring hadlang sa aming pagsamba sa iyo. Wala kaming ibang pupurihin, Panginoon, kundi ikaw lamang at salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa aming buhay at patuloy na paggamit sa iyong mga gawain. At patuloy, Panginoon, na kami ay laging maging uhaw sa iyong salita at sa bawat gawain na iyong pinapalaganap, Lord. Salamat din, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo sa amin na maghintay sa iyong mga pangako sa amin. Patuloy mo pong linisin ang aming puso at isipan na ang bawat gagawin, sasabihin at iisipin namin ay ang tanging nakalulugod lamang sa iyong harapan at patuloy na makita sa buhay namin kung gaano kakabuti at kung paano mo kami laging binabago. Sa iyo lamang po, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Inanais banal na presensya mo, inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katapuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang iyong katapatan, ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang tiwala sa ligan. Hindi ako bibigay kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay
kailanman pinagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Lakas at kalungan, simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus, ikaw lamang. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siya, gabay aking lakas at kalulugan, simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailanman pinagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko'y kailanman pinagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita. Inaanyayahan ko po ang bawat kapatiran na umupo kasamang kanilang mga pamilya at tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na pinahintulutan mo po kami na makapakinig at makapagpuri sa iyo. Nawa, Panginoon, ay hindi namin makalimutan yung commitment namin sa iyo na kahit gaano kadami ang aming ginagawa o gaano man kalaki sa tingin namin ang mga problema, nawa ay patuloy po kami na magpuri at magtiwala sa iyo. Itinataas po namin sa inyo ang maghahatid ng mensahe ngayong gabi na nawa ay patuloy mo po siyang bigyan ng wisdom at kalakasan, Panginoon. Nawa ay patuloy na ikaw lamang po ang aming mapapurihan at mapasalamatan, lalo na sa paggabay at pag-bless mo po sa amin sa mga nagdaang araw, Panginoon. Nawa, Lord God, ay patuloy na maibalik po namin sa iyo ang kapurihan at patuloy mo po kaming magamit kahit na online pa lamang po. Alam namin, Panginoon, na may ginagawa ka sa buhay ng bawat isa at nawa, Panginoon, magamit mo po yung bawat isa na kahit nasa kanya-kanya po kaming mga tahanan ay patuloy po kami na nakakapagpuri at nawa ay magamit po namin yung talents and skills na binigay mo po sa amin upang mapapurihan ka. Ano man po ang aming kalagayan o edad, nawa ay
makita mo po sa amin na nais naming maibalik sa iyo ang lahat. Nawa, Panginoon, sa murang edad ay makita namin ang aming mga sarili na patuloy na sumasamba, nagtitiwala at tumatatag sa pananampalataya. Ang lahat ng ito ay itinataas at ibinabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Muli po ay ating pong purihin ng Panginoon na bagamat po tayo hindi ay nagkakasama personally, ay mayroon pong paparaanan ng Panginoon sa pamamagitan po ng Telegram. Sa pamamagitan nito ay nagkakasama-sama pa rin tayo sa pananalangin. So sa kadahilanan kaya hindi po tayo nagkakasama-sama ay ginagawa po ang ating church building. So purihin natin ng Panginoon sa ginagawang kaayusan po ng ating church building. Naniniwala po tayong lahat na ang lahat po ito ay may plano po ang Panginoon kung bakit po inaayos niya ang ating church. At kasabay nito, salamatan natin ng Panginoon dahil maging ang laman ng church ay patuloy niya rin pong sinasaayos. So, bago po tayo manalangin, nais ko lang pong basahin sa inyo ang Hebrew, chapter 4, verse 12 to 13. Ganito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at utak ng buto, at nakatataho po ng iniisip at binabalak ng tao. Walang nakapagtatago sa Diyos. Ang lahat po ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya po tayo magsusuri. So tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, muli po. Salamat po Panginoon sa inyong mga salita na makapangyarihan po Panginoon. Nakababatid po ng aming iniisip, nakababatid po ng aming laman po ng aming mga puso Panginoon. Wala pong ikupugis sa iyo, Panginoon. Kaya kami po ay dapat na magpasalamat kung kami po ay tinatablan, Panginoon, ng iyong matalas na mga salita. Ibig lang pong sabihin ito, kilala mo kami, Panginoon, at pinapakailaman mo po kami, Panginoon. Maraming po salamat sa gabi ito. Sa iyo po namin binabalik at hinihingi ng patuloy na pangunawa po, Panginoon, sa iyong mga salita ngayong gabi. In Jesus' name I pray. Amen. So, ang title po ng ating mensahe ng Panginoon ngayong gabi ay patungkol po sa excuses. Marahil maraming beses niyo na pong naririnig ang salitang excuses. So, ito po ang ating pag-aaralan. Ang teksto po ng ating gagamitin ay sa Luke chapter 14, verse 16 po hanggang 24. Nais ko muna po itong basahin sa inyo. Sabi po sa 16, sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng daan, initusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Isang hintin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sa 20, sinabi naman ng isa, ako ay bagong kasal, kaya't hindi ako makadadalo. Sa 21, bumalik ang alipin at binalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa makipot na daan ng lungsod at isama mo dito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. 22. Pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang niutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan. 23. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa daan at
pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang pupuno ang aking bahay. Sa 24 po, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Mga kapatid, ang katotohanan po, lalo na po sa mga panahon ngayon, marami na pong ginagawang iba't ibang dahilan ang mga tao para hindi nila bigyang pansin ang salita ng Diyos. Ang iba po ay masyadong abala o kaya naman inaabala po nila ang kanilang sarili. Ang iba, nagmamarunong na sila sa sila, kaya kadalasan hindi na nila pinapansin ang salita ng Diyos o payo patungkol sa Diyos. At ang iba, ang tingin nila sa sarili, sila'y mga reliyoso at mapanalanginin. Ang iba po, dahil maayos po ang pamilya nila at wala silang naaargabyado, kaya't sinasabi nila sa sarili, okay na kami. Ang mga ito po ay ilan lamang sa mga naririnig natin sa mga tao, lalo na po ngayon sa panahon ngayon. Kaya po dahil sa sudaring ito, ang ating pong Panginoon ay nagkwento ng patungkol po dito sa pamagitan po ng patating haga. Nagkwento siya na kung saan lumitaw ang tatlong klase ng lalaki na nagsipagdahilan sa hindi nila pagtugon sa imbitasyon ng isang lalaking naghanda ng isang malaking piging. Ano-anong dahilan ang sinabi ng tatlong lalaki? Una po, the businessman's excuses my wealth. Basahin po natin ang Luke chapter 14 verse 18. Ano pong sabi dyan? Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sabi po ng isa, the working man's excuses my work. At sabi po sa Luke chapter 14 verse 19, sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkaparis na baka at kailangan kong subukan ko sa bukid ang mga iyon. Kaya kayo na sana ang bahalang magpamanhin sa akin. At ang ikatlong excuses na sinabi ng isang lalaki is family man's excuses my wife. Sabi niya, sinabi naman ng isa, ako ay bagong kasal, kaya hindi ako makadadalo. Sabi po niyon. Mga kapatid, ito po ang iba't ibang dahilan o dinahilan ng tatlong lalaki nang dumating ang araw ng imbitasyon ng malaking piging. Kaya't nagalit po ang naghanda ng isang malaking piging at inutusan niya ang kanyang mga utusan. Sa verse 21, sabi po diyan, bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka agad sa mga lansangan sa makikipot na daan ng lungsod at isamang mo rito ang mahihirap, mga lumpo at magbulag at mga pilay. Sa 22 po, tapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang iutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan. Sa 23, kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa daan at pilitin mong pumarito ang sino mong makita mo upang pumapuno ang bahay o aking bahay. Sa 24, sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa. Ulitin ko po ang 24. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. In connection po sa ating buhay spiritual o ating buhay pananampalataya, tayo po ba ay tumatalima sa imbitasyon ng ating Panginoong Jesucristo? Kayo lamang po ang makasasagot niyan. Ulitin ko po, tayo po ba ay tumatalima sa imbitasyon ng ating Panginoong Jesucristo? At ano po ang mababasa natin sa Biblia
na kanya pong ipaghahanda para sa atin. Sabi po sa 1:14-2 hanggang 3, sabi po niya, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Yan po yung sinasabi ng isang lalaking mayaman na naghanda ng isang malaking piging. Ano yon? Isang handaang malaki. Dito naman po, laging sasabihin ko sa inyo, in connection sa ating pananampalataya, sabi po rito, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. So, silid po ang nihanda sa atin ng Panginoon. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Sa 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. Mga kapatid, nagsulat po ako rito ng mga 3 halimbawa. Una, anong halimbawa ng piging na kung saan tayo iniimbitahan ng ating Panginoon dito po sa lupa. Temporary, nandito pa po tayo sa lupa. So, ang sinulat ko po ay worship service. Pangalawa is prayer meeting. Pangatlo po ay fellowship. Ito po yung mga pinalimbawa sinulat ko na kung saan sasabihin nyo, meron ba itong batayan? Saan ba natin makikita sa Biblia ang mga katotohanan ito? Buksan po natin ang Hebrew. Ang Hebrew chapter 10 verse 25. Ano po ang sabi niyan? Sabi niya, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Mga kapatid, yung worship service, ano po ba yan? Diba, uri siya ng pagtitipon. Prayer meeting, uri din po siya ng pagtitipon patungkol po sa ating Panginoon. And then thirdly is fellowship. Isang uri din po yan ng pagsasama-sama patungkol po sa ating Panginoon. So yan po ang isa sa mga 3 binigay kong halimbawa na dapat sa ating mga mananampalataya ay nakikita na po ito. Kita na hindi na po tayo nagkakaroon ng mga iba't ibang excuses patungkol po dito dahil mismo ito po ay nakasulat sa Biblia na wag po nating kakaligtaan at isa po itong uri ng imbitasyon po sa atin ng Panginoon. So church, tulad po ng 3 lalaking nagsipagdahilan sa imbitasyon ng isang lalaking naghanda po ng isang malaking piging. Church, tayo po, ano-anong excuses po ang sinasabi natin kaya't may pagkakataong hindi po tayo nakararating sa invitasyon ng ating Panginoon. Every Sunday worship, every prayer meeting, every fellowship. Church, dahil din po ba ito sa wealth? Dahil din po ba ito sa ating mga trabaho kaya hindi po tayo nakaka-attend? O dahil din po ba ito sa ating pamilya? Alalahanin po natin palagi na wala pong malilihim sa ating Panginoon. Gaya po ng binasa natin kanina sa Hebrew chapter 4. Alam lahat po ng Panginoon ang laman po ng ating isip. So, marahil iba sa atin ay may trabaho, regular na trabaho, nangangambuhan. But, church, kayo lamang po, between you and God lamang ang makasasagot po nito kasi gaya po ng sinabi natin, nabasa po natin kanina sa Hebrew chapter 4 na alam po ng Panginoon ang iniisip mo, alam ng Panginoon ang laman ng puso mo, so wala po tayong maidadahilan sa Kanya. Kaya mga kapatid, palagi nating alalahanin ang salita ng Panginoon. Sa ganon, palagi na ang bawat ating pangatiran ay palagi na alamin natin ito po ba ay kalooban ng Panginoon o hindi. Church, ang ating Panginoon patuloy pong nagpapaalala sa atin nang sa ganoon, sa bandang huli ay hindi po tayo matulad sa mga unang inanyayahan na sinabi niya sa verse 24 ng Luke. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa. So, napakahirap yata nun mga kapatid na sa bandang huli, inaasahan po natin na meron po tayong silid
na paglalagyan doon sa langit na ipinangako sa atin ng Panginoon. So dahil sa ating mga palagi na excuses, na minsan po ay hindi po natin napapansin na mali na po pala. At inaamin po natin, personally ako inaamin po, may mga pagkakataon pong ganon na kung minsan dahil sasabihin mo, minsan-minsan lang magkikita sa relatives, and then minsan yung mga gawain mong trabaho, pwede mong bukas, di ba? Pero kakatwiranan mo, may bukas pa naman, may telegram naman. And then sa worship service, may telegram naman. Oh. So church, lagi po na, gaya po ng sinabi ng Panginoon kanina sa aklat po ng Hebrew chapter 4, na kilala po tayo ng Panginoon at alam niya kung anong laman po ng ating isip. Nawa po patuloy nating pakinggan kung ano po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Church, in conclusion po, kung sinasabi natin tayo isa sa mga inimbitahan ng ating Panginoon at nakarinig ng katotohanan patungkol sa kanyang habag. Nawa po, makita sa atin ng Panginoon, dito pa lamang po sa lupa ay huwag na tayong magkaroon ng iba't ibang excuses. Baka po kasi sa araw ng kanyang pagbabalik ay isa po tayo sa sinasabing hindi makakatikim ng kanyang inihanda mga silid. Tayo pong lahat ay manalangin. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, muli po salamat po sa iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na minsan po o maraming pagkakataon na nagkakaroon po kami ng iba't ibang dahilan, Panginoon, hindi po pag-attend sa inyong invitasyon sa pamamagitan po ng Sunday worship service, prayer meeting, o fellowship. Minsan nagkaalibay kami, minsan konting lagnat lang, minsan konting sakit lang ng katawan, ay nag-excuse na agad kami para hindi maka-attend. Panginoon, patawad po, Panginoon, sa mga sa mga ganitong klase, Panginoon, ng excuses na minsan po din na po namin napapansin. At nawa po, Panginoon, sa mensaheng ito na pinaglulo po sa amin, matutunan namin makinig, patuloy na isipin, Panginoon, pagbulay-bulayan ng sinabi mo ngayong gabi patungkol po sa mga tao, sa mga unang tinawag mo, sa mga unang nakarinig ng mga salita mo. Ulit, i-deny po nila ito, nagkaroon po sila ng iba't ibang excuses. At ang sabi mo sa 24, kailanman po ay hindi sila makakatikim ng iyong mga inihanda. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala mo po sa amin patungkol dito. Kaya nawa, Panginoon, sa gabi nito, bigyan mo kami ng patuloy na lakas ng pangangatawan, palagi na'y bukas ang aming isipan sa mga sinasabi mo po sa amin sa araw-araw. Sa pamagitan po ng telegram na ito, Panginoon. Pamagitan po ng mga mensahe mo sa amin araw-araw. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong mga salita. Po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.